10 araw na ang nakalipas mula nang pumunta si Klaus sa kaharian ni Diaz, at tinulungan siya ni Diaz na magtayo ng bagong yurt para sa kanyang sariling gamit. Binigyan din siya nito ng isang sibat at baluti, parehong gawa sa mga materyales mula sa dragon. Masaya si Klaus na binigyan siya ni Diaz ng mga regalo na kahit ang mga royalty ay hindi makakakuha, at nararamdaman niyang dapat niyang pahalagahan ang tiwala nito. Sinabi ni Al na kina Diaz at Klaus na gumawa siya ng itim na gin na may mga damo. Tinikman ito ni Klaus at sinabi kay Al na magiging magaling siyang asawa sa hinaharap, pero si Diaz ay pinagpawisan, at naguguluhan si Klaus kung bakit. Naglabas si Al na ng mas maraming inihaw na itim na gin at sinabi kay Klaus na kumain pa. Pinasalamatan siya ni Klaus at sinabi kay Diaz na sumama sa kanya. Ngunit sinabi ni Diaz kay Klaus na ang tawaging Panginoon ay hindi kailanman magiging tama para sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Klaus na kailangan niyang gawin ito upang malinaw ang kanilang mga posisyon. Gumagawa ng tunog ang mga oso, at isinasali ni Al na para sa kanila. Sinabi ng mga oso kay Klaus na nag-aambag sila sa kawon sa pamamagitan ng pagbibigay ng balahibo, at dapat din siyang maging kapaki-pakinabang na tao. Sinabi ni Klaus sa kanila na, bilang kapitan ng mga puwersa ng dominyo, sisiguraduhin niyang gagawin ang lahat upang matugunan ang mga inaasahan ni Francis. Klaus sa kasalukuyan ang kabuuan ng mga puwersa ng sandatahang lakas ng dominyo, ngunit iniisip ni Diaz na ang sigasig ay pumapalit sa natitira. Ang sungay ni Alna ay kumikislap ng maliwanag na berde, at sinabi niya kay Diaz na 12 tao ang papunta sa kanila mula sa silangan, ngunit isa sa kanila ay tila nasa bingit ng kamatayan. Nagpasya si Diaz na pumunta at suriin ito bago pahuli ang lahat. Tinanong ni Klaus kung dapat ba siyang samahan si Diaz, pero tumanggi si Diaz at sinabi sa kanya na dapat niyang protektahan ang bahay. Kung mayroong anumang tila hindi tama sa kanila, ipapadala niya si Alna at ang mga oso pabalik sa bahay, at sa puntong iyon ay gusto niyang protektahan ni Klaus ang lahat doon. Tiniyak ni Klaus kay Diaz na maaasahan siya, at gumamit si Alna ng mahika ng pagtatago kay Diaz at sa mga oso. Ngayon sa lungsod, ang 5 prinsipe at prinsesa ay nasa gitna ng alitan sa pagmamana, at si Prinsesa Diane mula sa nakaraang araw ay may mas kaunting lakas militar kaysa sa mga paksyon ng kanyang mga kapatid, kaya sigurado si Klaus na sinusubukan niyang ligawan si Diaz. Ang katotohanan na hindi kailanman natanggap ni Diaz ang kanyang gantimpala ay marahil dahil sa ikalawang prinsipe, na sinasabing mahilig sa pera. Ang mga maharlika ay nahahati sa mga pangkat, at ang mga epekto ng kanilang pagtatalo at mga plano ay nararamdaman kahit sa hangganan. Balang araw, ang labanan mismo ay maaaring makapasok sa nasasakupan ni Diaz, ngunit sa tingin ni Klaus, hindi naman masama ang makipaglaban at mamatay sa serbisyo ni Diaz. Napansin ni Klaus na may dalang matandang babae si Diaz sa kanyang likod kasama ang ilang tao sa likuran niya. Tinanong ni Klaus si Diaz kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag niya na nagkaroon ng rebelyon sa kalapit na teritoryo, na nagresulta sa isang mahirap na nayon na pinalayas ang matandang babae upang mabawasan ang kanilang mga dapat pakainin. Klaus ay nag-aakalang marahil ang mga Kazbek ito. Dumaan siya dito papunta sa teritoryo ni Diaz, at sila ay nasa matinding kagipitan. Na-impress si Diaz sa mga babae dahil ang matandang babae, na siyang kanilang leader, ay nagamit ang kanyang kakayahan sa panghuhula upang makahanap ng paraan para makaligtas sa buong sitwasyon, kaya sila napunta roon. Masaya si Klaus na nakagawa siya ng 12 bagong nasasakupan ng sabay-sabay. Nagpasya si Diaz na simulan ang paggawa ng mga tolda para sa mga refugee, ngunit sinabi ni Klaus kay Diaz na tretuhin ang mga refugee ayon sa kanyang nakikita dahil hindi naman sila makakapag-ambag ng marami. Gayunpaman, hindi niya ito naintindihan, at sinabi ni Diaz kay Klaus na isa itong paraan kung paano sila kahanga-hanga. Lahat ng mga babae ay mahigit 70 na, at si Maya ay 70, kaya umaasa siya na maituturo nila sa kanya ang lihim ng mahabang buhay. Sinabi ni Alma kay Klaus na sumasang-ayon siya sa kanya dahil siya ang Panginoon, at sumasang-ayon ang mga bar na dapat nilang sundin ang kanyang mga desisyon dahil siya ang pinakamalakas sa kawon. Napagtanto ni Klaus na hindi niya mababago ang isip ni Diaz dahil ganun na siya mula pa noong nasa hukbo pa si Diaz at nagaganap ang digmaan. Sinabi ng kapitan ng hukbo sa lahat na umatras dahil hindi nila kayang manalo sa laban,
pero tinanong ni Klaus siya kung talagang tatakbo sila ng walang laban habang may malaking puwersa ng kaaway sa kanilang pintuan at sino ang magpoprotekta sa mga mamamayang nasa evacuation shelter pa rin. Sinabihan ng kapitan si Klaus na tumahimik at inutusan ang natitirang bahagi ng koponan na umatras. Sumisigaw si Klaus sa kanila na tinatawag nilang mga sundalo ng kaharian, ngunit pinababayaan nila ang mga mamamayan. Narinig ni Klaus ang tunog ng isang taong papalapit at nagtataka kung doon siya pupunta. Pero si Diaz lang pala ang may hawak na maliit na batang lalaki na narinig niyang umiiyak kanina at kinuha mula sa kanlungan. Ibinigay ni Diaz ang maliit na bata sa mga mamamayan at nangakong paprotektahan siya. Ang mga kaaway ay nagsimulang sumugod ng diretso kay Diaz at Klaus, at sinabi ni Diaz kay Klaus na huwag siyang mamatay. Hindi malinaw na naaalala ni Klaus kung ano ang nangyari pagkatapos noon, pero iniisip lang niya na ilayo ang kaaway mula sa kanlungan at kung paano niya matutulungan si Diaz na labanan ang mga kaaway. Sigurado siya na iyon ang pinakamainam na estratehiya na mayroon siya sa laban na iyon. Sigurado na siya ngayon na hindi nagbago si Diaz kahit ngayon bilang isang Panginoon ng dominyo. Tinatawag ni Klaus ang kanyang sarili na tanga sa pag-iisip na magiging dakila at marangal siya sa pamamagitan ng pagkamatay. Kailangan niyang mabuhay at bigyan ng suporta si Diaz dahil taos-puso siyang nagsisikap na maging isang dakilang Panginoon. Pinasalamatan ni Maya si Diaz sa pagtatayo ng isang lugar para sa pagpupulong, at sinabi nila sa kanya na gagamitin din nila ang espasyo para magtrabaho. Sabi nila na kapag napuno na ng lana ang bar, maghahabi sila ng sinulid at gagawa ng tela, at iniisip ni Diaz na makakatulong ito, pero bigla nagbago ang kanyang ekspresyon. Isa sa mga refugee ang nagtanong sa kanya kung bakit siya nagmukhang seryoso, at sinabi niya sa kanila na dahil sa mas maraming tao roon, iniisip niyang ideklara ang lugar na iyon bilang isang nayon, pero hindi siya makaisip ng magandang pangalan. Isa sa mga refugee ang nagmungkahi na pangalanan niya itong Diaz Village, pero tumanggi siya dahil hindi niya kayang pangalanan ang nayon sa kanyang sarili. Iminungkahi ni Klaus na pangalanan itong Dragon Slayer Village, ngunit tinanggihan ito ni Alna, at sa halip, iminungkahi niyang pangalanan itong Ilek Village. Ipinaliwanag niya na ang Ilek ay nangangahulugang unang nayon sa sinaunang wika. Walang tumutol sa ideya, at pumayag si Diaz na pangalanan ang nayon na Ilek Village. Sinabi ni Alna kay Diaz na ngayon na mayroon na silang nayon, kailangan nila ng mas maraming nasasakupan. Sinusubukan ni Diaz na alalahanin ang mungkahi ni Maya, at biglang lumitaw si Maya sa likuran niya. Si Diaz ay halatang natatakot dahil wala siyang nasabi kahit isang salita ng malakas. Sinabi ni Maya sa kanya na, tungkol sa usaping pinag-uusapan nila kanina, kung gusto niya ng mas maraming paksa, maaari niyang ibenta ang mga materyales ng dragon at bumili ng mga alipin. Gayunpaman, sinabi ni Diaz sa kanya na kinamumuhian niya ang pagkaalipin at nakita niya ang mga alipin na sundalo sa larangan ng digmaan ng maraming beses, at lahat sila ay tinatrato ng napakasama. Nais niyang ipagbawal ang pagmamayari at pagbibenta ng mga alipin sa kanyang nasasakupan. Maya ay huminga ng maluwag at sinabi sa kanya na hindi rin siya pabor sa pagkaalipin, pero naguguluhan si Diaz at tinanong siya kung bakit sinabi niya sa kanya na kumuha ng mga alipin. Ipinaliwanag niya na gusto niyang malaman kung ano talaga ang nararamdaman niya tungkol sa pagkaalipin, at kung sumasang-ayon siya dito, ililigaw sana niya ito. Humihingi siya ng tawad kay Diaz, ngunit maraming malulungkot na kwento mula sa kanilang lupain. Tinanong ni Diaz kung tungkol ba sa mga Kazdek ang sinasabi niya, at sumagot siya ng oo. Ang Panginoon at ang kanyang panganay na anak ay mahilig manghuli ng mga alipin, at ang kanyang pangalawang anak, ang nakipag-away sa kanila, ay sinasabing maraming babaeng alipin ang naglilingkod sa kanya. Sinabi ni Diaz sa kanya na ang kanyang nasasakupan sa nayon ng Ilik ay hindi papayag sa ganoong kalakaran at hindi niya ito pahihintulutan. Isang naglalakbay na mangangalakal ang dumadaan sa nayon ng Onikin paminsan-minsan, at nagpadala ng mensahe si Alna para dumaan din siya sa kanilang nasasakupan. Nagtataka si Klaus kung ano ang hitsura niya, at nagulat si Diaz nang makita na siya ay isang Polaka. Ang Polaka ay tumalon mula sa karwahe at sinabi sa kanila na ang pangalan niya ay Pagendo at dapat silang magnegosyo ng maayos. Sinabi ni Alna sa kanila na siya ay isang miyembro ng lahi ng Frogkin. Tinanong ni Pagen kung maaari niyang tingnan ang mga materyales ng Earth Dragon. Ipinagpapaangilid ni Diaz ang mga ito sa lupa, at sumigaw si Pagen sa gulat. Inaasahan na ipapakita ni Diaz sa kanya ang mas maliit na bagay.
Tinanong ni Pageant si Diaz kung siya ba talaga ang pumatay sa dragon mag-isa, at inisip ni Diaz na gusto ni Pageant malaman kung nagsisinungaling ang kanyang kasosyo sa kalakalan, kaya ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagputol sa material sa 2 piraso. Mas lalo pang nagulat si Pageant. Tinanong ni Diaz kung naniniwala na ba si Pageant sa kanya ngayon, at pumayag si Pageant at sinabi niyang masaya siyang makipagkalakalan sa kanya. Sinabi ni Pageant sa kanyang mga gwardya na simulan ng i-unload ang lahat ng mga kalakal, at pagkatapos suriin, natuwa siya na nagdala siya ng sapat na mga kalakal para ipagpalit. Nagpasya si Pageant na magandang pagkakataon na ilabas ang isang sorpresa. Sinabi niya kay Diaz na hindi niya maibenta ang mga alipin sa Beast King Nation, pero dahil tao si Diaz, iniisip niyang siya na lang ang kukuha sa kanila. Si Diaz ay nagalit nang makita si Pageant na nagbibenta ng mga alipin, at napansin niya na wala ng liwanag sa kanilang mga mata, na nangangahulugang sila rin ay mga ulila tulad niya. Bago makagawa ng anumang padalos-dalos si Diaz, hinawakan ni Alma ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na magpakatatag. Sinabi ni Maya sa kanya na huwag magmukhang nakakatakot sa harap ng mga bata. Sinabi ni Maya kay Pageant na ayaw nilang bumili ng mga alipin, pero sinubukan ni Pageant na ipaliwanag na mali ang kanilang pagkaintindi at hindi mga alipin ang dalawa. Kung hindi niya sila kinuha bilang kalakal, patay na sana sila. Sa nayon kung saan ipinanganak ang 2 bata, iniiwasan sila ng mga taga-nayon at sinabing magdadala sila ng kapahamakan, at papatayin sila. Dinala sila ng kanilang mga magulang at tumakas mula sa nayon, at doon nila nakilala si Pageant. Gayunpaman, higit pa ito sa kaya ng mga magulang, at pareho silang nagkasakit. Alam nilang kaunti na lang ang natitirang araw nila, kaya't humiling sila kay Pageant na alagaan ang mga bata, pero tumanggi si Pageant dahil hindi siya gumagawa ng gawaing kawang-gawa. Binayaran ng mga magulang si Pageant at sinabi sa kanya na maaari niyang kunin ang mga bata bilang kalakal, pero naubos na ang lahat ng perang ibinigay nila sa kanya noon, at pinapabankrupt siya ng kambal. Kaya nagmamakaawa siya kay Diaz na kunin ang mga ito. Sumang-ayon si Diaz at sinabi sa kanya na kukunin niya ang kustodiya sa kambal at magbabayad siya ng mga materyales upang masaklo ang mga nagastos niya sa kanilang suporta. Kinuha ni Diaz ang mga bata at tinanong kung gaano na sila katanda at kung anong mga laro ang gusto nilang laruin, pero hindi sila sumagot. Patuloy na nagtatanong si Diaz sa kanila ngunit walang sagot. Kaya iniisip niyang wala silang mga pangalan at nagpasya siyang pangalanan sila. Pagkatapos, nagsalita sila at sinabi sa kanya na ayaw nila ng mga bagong pangalan. Ginamit niya ang pagkakataon para tanungin ang kanilang mga pangalan, at sinabi nila sa kanya na ang mga pangalan nila ay Sene at Ayan. Sinabi ni Diaz sa kanilang dalawa na gusto niyang maligo sila kasama ang kanilang bagong ate, si Alna, at magpalit ng damit, at pumayag sila. Sinabi ni Maya sa kanila na pagkatapos ay magkakaroon sila ng nilagang patatas, at sinabi ni Klaus kay Diaz na magaling siya sa pagkuha ng kanilang mga pangalan. Sinabi ni Diaz sa kanya na gusto nilang protektahan ang mga pangalang ibinigay ng kanilang mga minamahal na magulang. Nagulat si Klaus sa galing ni Diaz sa mga bata, at sinabi ni Diaz sa kanya na bago ang digmaan, siya ay parang ama sa iba pang mga ulila, at umaasa siyang maayos ang kalagayan ng lahat ng mga ito. Dinala ni Alna sina Sene at Ayan kay Diaz, at hindi inasahan ni Diaz na bigla silang magbubukas sa kanya, kaya tinawag niya sila sa pangalan at pinuri ang kanilang bagong damit. Alam ni Maya na hindi sila mga batang tao, pero pakiramdam niya ay magiging mabuti sila para sa domain. Papanoodin niya at makikita kung ano ang mangyayari. Binigyan ni Alna sina Sene at Ayan ng mga alahas at ipinaliwanag ang kahulugan ng kanilang mga pangalan. Ang Sene ay nangangahulugang isa na maganda tulad ng buwan, at ang Ayan ay nangangahulugang banal na buwan. Sinabi ni Alna sa kanila na tiyak na may malalim na koneksyon ang kanilang mga magulang sa buwan, at iyon ang dahilan kung bakit niya ibinigay sa kanila ang mga ahay na hiyas. Sinasabing ang kapangyarihan ng buwan ay nakatago sa loob nila. Naalala ng mga babae ang kanilang mga magulang at nagsimulang umiyak. Sinabi ni Diaz sa kanila na napakatatag nila mula nang iwanan nila ang kanilang minamahal na mga magulang, ngunit hindi na nila kailangang pigilin pa ang kanilang mga damdamin, at kapag gusto nilang umiyak, dapat nilang gawin ito. Tinanong ni Diaz si Alna kung ano ang sinaunang wika na binanggit niya, at ipinaliwanag ni Alna na ito ay isang sinaunang wika na umiiral lamang sa mga alamat.
Wala nang gumagamit nito ngayon, at hindi niya alam kung ito ay purong tradisyon ng Onikin, pero mukhang hindi tao ang dalawang bata. Sinabi niya kay Diaz na posible na ang kanilang mga tao ay may contact noon sa mga Onikin. Noong araw na iyon, naging mas masigla at mas masaya ang nayon ng Ilok, at pagkatapos ng 10 araw, nag-aaway sina Senay at Ihan dahil kinain ni Senay ang patatas ni Ihan. Sinabi ni Ihan na siya ay humihingi ng tawad, ngunit sinabi ni Senay na iniimbak niya ito para sa susunod. Sinubukan ni Diaz na ibigay kay Senay ang kanyang patatas, pero ayaw ito ni Senay. Ang pangil ng Alna ay nagliwanag ng berde, at sinabi niya kay Diaz na ito ay isang nag-iisang tao sa kabayo mula sa silangan. Nagpasya si Diaz na tingnan ito, at sinabi ni na Senay at Ihan kay Diaz na umuwi na lang siya agad. Tiniyak ni Diaz na babalik siya. Nakikita ni Diaz ang tao, at sinabi ni Alna sa kanya na ang tao ay lumabas na puti sa kanyang pangil, na nangangahulugang wala siyang galit sa kanila. Bumaba ang tao mula sa kabayo at ipinakilala ang sarili bilang Kinglat. Siya ay naglilingkod kay Elden Casdix, ang bagong Panginoon ng dominyo ng Casdix. Sinabi niya kay Diaz na nais makipagpulong ni Elden sa kanya at papunta na siya habang nag-uusap sila. Tinanong ni Kinglats kung maaari ba siyang tanggapin sa kanyang manor, ngunit tumanggi si Diaz at sinabi na doon na mismo siya makikipagkita. Umalis si Diaz upang ipaalam kay Elden ang impormasyon, at iniisip ni Diaz na dahil may bagong Panginoon, nangangahulugan ito na matagumpay ang rebelyon ni Alna. Hindi pinapayagan ni Diaz ang sinumang napapaligiran ng mga babaeng alipin na lumapit sa nayon ng Ilok.